Narito ang pagsasalin sa Filipino sa isang panahon bago ang paghahari ng mga hari at bago ang dakilang baha. May isang lalaking nakipag-ugnayan sa Diyos at nasaksihan ang mga lihim ng langit. Siya ay si Enoch. Dinala siya sa kabila ng mundo ng tao at pinagkalooban ng pambihirang pangitain ng mga kahariang ipinagbabawal sa iba. Ang mga lihim ng mga nahulog na anghel, ang masalimuot na disenyo ng paglikha at ang banal na hatol na huhubog sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Subalit, kasabay ng kaalamang ito ay dumating ang isang mabigat na pasanin, ang pagbubunyag ng isang labanan sa pagitan ng mga anghel na bumaba sa lupa, mga bawal na kasunduan at isang lumalaganap na kasamaan na nagpagalit sa Diyos. Hindi lamang ito kwento ng isang tao, kundi isang salaysay ng isang pag-aalsa, ang pagbagsak ng mga walang hanggang nilalang at ang pangwakas na paghuhukom na magbabago sa kapalaran ng parehong kaharian ng langit at mundo magpakailanman. Isulat mo ang mga pangitaing ito, Enoch, upang ang mga darating na henerasyon ay maunawaan ang katotohanan at makapaghanda sa mga darating na pangyayari. Ito ang utos sa kanya. Si Enoch, anak ni Jared, na nakatanggap ng pabor mula sa Diyos, ay maingat na nakinig sa tawag. Panginoon, ano po ang nais ninyong ipagawa sa akin? Isa lamang akong hamak na tao na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ikaw ay pinili upang maging aking tagapagbalita. Sa pamamagitan mo, mabubunyag ang mga nakatago. Tumindig ka, Enoch, at sumama sa aking sugo mula sa langit. Ako si Uriel, ang tagapangalaga ng banal na mga lihim. Sumama ka sa akin, Enoch, sapagkat ipapakita ko sa iyo ang mga hiwaga ng langit at ang kasamaan sa mundo. Higit ito sa kaya kong maisip, nasaan tayo ngayon. Nasa hangganan ka ng banal na kaharian, ngunit hindi lahat ng iyong makikita rito ay magiging kaaya-aya. Mahalaga, Enoch, na iyong harapin ang katotohanan kahit pa ito'y magdala ng dalamhati sa iyo. Isulat mo ang lahat ng iyong nasasaksihan at ang mga bagay na ipapakita pa sa iyo. Ngunit mag-ingat ka. May bigat ang kaalaman, hindi ito mauunawaan ng lahat at marami ang magtatakwil dito. Handa ka bang yakapin ang tadhanang ito? Kung ito ang kalooban ng Diyos, handa akong tanggapin ito. Kahit gaano kasakit, isusulat ko ang kailangang maitala. Panginoon, bigyan ninyo ako ng lakas upang maisakatuparan ang misyong ito. Kaya't ang mga lihim ng langit ay ibinunyag, ngunit may kapalit na halaga. Ito ang kasulatang naglalaman ng mga pangitaing ipinakita kay Enoch sa kalangitan. Bahagi 1, ang aklat ng mga tagapagbantay, Kabanata 1, panimula at konteksto ng pangitain ni Enoch. Narito ang mga salita ng pagpapala ni Enoch para sa mga matuwid at hinirang na magtatagal sa panahon ng pagsubok, habang ang masasama at walang pananampalataya ay lilipulin. Si Enoch, isang taong matuwid na ang pananalita ay naliwanagan ng Diyos, ay nakakita ng pangitain ng banal at ng kalangitan. Ito ang kanyang isiniwalat. Nakita ko ang isang pangitain na hindi para sa panahong ito, kundi para sa isang malayong hinaharap na tungkol sa mga hinirang. Nagsalita ako at isinulat ito para sa kanila. Ang banal at makapangyarihang isa ay bababa mula sa kalangitan. Tatapak siya sa bunduksi, magpapakita sa kanyang hukbo at ipamamalas ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan mula sa kalangitan. Kasama ang 10,000 ng kanyang mga banal, darating siya upang maghatol sa lahat, wasakin ang masasama at hatulan ang bawat kaluluwa para sa mga kalapastangan ng ginawa ng mga makasalanan at walang pananampalataya laban sa kanya. Ang bawat nilalang sa mundo ay magigising, ngunit ang mga matuwid ay mamumuhay ng sagana samantalang ang masasama ay malilipol. Pagkatapos, maghahari ang kapayapaan, ang matuwid ay lalakad sa daan ng katuwiran, at ang Panginoon
ay magiging kanilang pastol habang sila ay magpapakasaya sa walang hanggang liwanag. Kabanata 2, Pagninilay sa paglikha at ang likas na kaayusan. Isipin ang mga kamanghamanghang bagay na nagaganap sa itaas natin. Ang mga bituin sa kalangitan ay mahigpit na sumusunod sa kanilang mga landas. Ang bawat isa ay sumisikat at lumulubog ng may kaayusan, sumusunod sa mga itinakdang panahon nang hindi lumilihis ayon sa kautusan ng Diyos. Tumingin ka sa mundo at mapapansin mo ang hindi nagbabagong mga likas na pangyayari mula sa simula hanggang sa wakas. Lahat ay matapat na sumusunod sa utos ng Diyos. Pansinin ang mga tanda sa kalangitan kung paanong ang bawat bituin ay lumilitaw sa takdang oras at kung paanong ang araw at buwan ay lumalakbay sa mga landas na itinakda ng may lalang. Walang paglihis sa kanilang pag-ikot. Lahat ay nagkakaisa sa pagsunod sa banal na kaayusan. Ngunit ang sangkatauhan ay nagkulang, hindi ninyo sinunod ang mga landas ng Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay lumampas sa dapat. Maging ang mga bantay, ang mga anghel na itinalaga upang patnubayan kayo, ay tinalikuran ang kanilang tungkulin at nalugmok sa kasamaan. Dahil dito, ang masasama sa inyo ay haharap sa mabigat na paghuhukom. Tingnan kung paano namumunga ang bawat puno sa tamang panahon, kung paano umaagos ang mga ilog sa kanilang itinakdang daan, at kung paano nananatili ang dagat sa kanyang hangganan. Ang lahat ng nilikha ay sumusunod sa mga batas ng makapangyarihan. Ngunit ang tao at ang mga suwail na anghel ay tinalikuran ang mga banal na kautosang ito. Ang hatol ay darating sa lahat ng lumalabag at sa mga gumagawa ng kasamaan. Ang matuwid ay makakatanggap ng gantimpala at mamumuhay sa walang hanggang kapayapaan. Ang masasama ay lilipulin ng walang bakas. Pansinin ng maayos na pagpapalit ng mga panahon, ang pagdating ng tag-init at taglamig, ang lahat ng nasa mundo at kalangitan ay nagpapatunay sa kadakilaan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang masasamang gawain, ipinakilala ng tao ang kaguluhan sa perpektong kaayusang ito. Malapit na ang hatol at ipatutupad ito ng makapangyarihan sa lalong madaling panahon. Kabanata 3, ang pagbagsak ng mga bantay at ang pagsilang ng mga Nephilim. Noong panahong iyon, nang dumami ang mga lalaki sa mundo, nagkaanak sila ng magagandang babae. Napansin ito ng mga nilalang mula sa langit, ang mga anak ng Diyos, at sila ay nahalina sa kagandahan ng mga kababaihan. Nag-usap-usap sila at nagsabi, "Pumili tayo ng asawa mula sa mga anak ng tao at magkaroon tayo ng mga supling kasama nila." Ngunit si Syar, ang kanilang pinuno, ay nagsalita ng may pag-aalinlangan. "Natatakot ako na maaaring hindi kayong lahat ay magpasyang gawin ito at ako lamang ang magdadala ng bigat ng kasalanang ito." Subalit sabay-sabay silang sumagot, "Gumawa tayo ng isang kasunduan at pagtibayin ito sa pamamagitan ng isang sumpa upang walang sino man sa atin ang umurong hanggat hindi natin natutupad ang ating layunin." Kaya't sabay-sabay silang nanumpa at pinagtibay ang kanilang kasunduan sa isang sumpang hindi maaaring bawiin. 200 sila na bumaba sa bundok Herman noong panahon ni Jared. Pinangalanan nila ang lugar na Herman sapagkat doon nila ginawa ang kanilang panunumpa at pinagtibay ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng isang sumpa. Ang mga pinuno sa kanila ay kinabibilangan ni Semjaza, ang pinuno, kasunod sina Oraki, Baril, Akil, Tamel, Ramuel, Danel, Ezekiel, Barakiel, Asel, Amaros, Batel, Anel, Zakel, Samsel, Sarel, Turel, Jel at Sarel. Ang bawat isa sa kanila ay kumuha ng asawa mula sa mga kababaihang tao at nagsimulang mamuhay kasama nila. Itinuro nila sa tao ang kaalaman sa mahika, mga salaysay ng orasyon at ang lihim ng halamang gamot. Mula sa kanilang pagsasama ay isinilang ang mga higante na may taas na 300 siko. Nilamon ng mga higanteng ito ang lahat ng maaaring likhain ng tao
At nang hindi na sila masustentuhan ng likas na yaman ng mundo, sila mismo ay lumaban sa sangkatauhan. Nilapastangan din nila ang mga ibon, mababangis na hayop, reptilya at mga isda at nagsimulang kumain ng laman ng bawat isa at uminom ng dugo. Dahil dito, naghimutok ang lupa laban sa kanila. Si Azazel ang nagturo sa mga tao ng paggawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag at baluting pandigma. Ibinunyag niya ang lihim ng metal at kung paano ito hubugin. Itinuro rin niya ang paggawa ng mga pulseras at palamuti, ang pagpapaganda ng mga mata gamit ang antimonyo, ang paggamit ng mga mamahaling bato at ang paggawa ng iba't ibang pangkulay. Dahil dito, lumaganap ang katiwalian at ang mga tao ay nalulong sa kahalayan at nawala sa tamang landas. Si Semjaza naman ang nagturo sa kanila ng mahika at sining ng pagsasaka. Si Armaros ang nagpakita kung paano kontrahin ang mga sumpa. Si Barakiel ang nagbahagi ng kaalaman sa astrolohiya, samantalang si Kabel ang naghayag ng mga lihim ng mga bituin. Itinuro ni Ezekiel kung paano hulaan ang panahon mula sa mga ulap. Itinuro ni Arakel ang mga palatandaan sa lupa. Si Samil ang nagturo tungkol sa araw at si Sarel ang nagbigay ng kaalaman tungkol sa siklo ng buwan. Habang unti-unting bumabagsak ang sangkatauhan, narinig sa langit ang kanilang mga sigaw ng pagdadalamhati. Nakita ng mga arkanghel na sina Miguel, Uriel, Rafael at Gabriel mula sa itaas ang matinding pagdanak ng dugo at kasamaan sa lupa. Nag-usap-usap sila, ang lupa ay nagrereklamo hanggang sa mga pintuan ng langit. Ngayon, ang mga kaluluwa ng tao ay dumadaing sa atin, humihingi ng tulong, nagsusumamo, iharap ninyo ang aming paghihirap sa kataas-taasan. Lumapit sila sa Panginoon ng kalangitan at nagsabi, O makapangyarihang Panginoon, hari ng lahat ng mga hari, ang iyong maringal na trono ay mananatili magpakailanman. Ang iyong pangalan ay banal at dinadakila magpasawalang hanggan. Ikaw ang lumikha ng lahat at may kapamahalaan sa lahat. Wala kang hindi nakikita, walang lihim na maaaring maitago sa iyo. Nakita mo kung paano pinalaganap ni Azazel ang kasamaan sa mundo at isinapubliko ang mga lihim ng langit na buong kasabikang tinanggap ng tao. Si Semjaza na iyong itinalaga upang mamuno sa kanyang mga kasama ay nilapastangan ang kanyang sarili sa mga mortal na babae, itinuro sa kanila ang mga kasalanang ito. Ang kanilang mga anak, ang mga higante, ay pumuno sa mundo ng karahasan at kasalanan. Ngayon, ang mga kaluluwa ng namatay ay dumadaing at nananangis sa langit. Ang kanilang paghihirap ay lumalaganap dahil wala silang kapayapaan sa gitna ng kasamaan sa lupa. Nakikita mo ang lahat at hinahayaan mong mangyari ang mga ito, ngunit hindi mo pa kami binibigyan ng utos kung paano tutugon sa mga paglabag na ito. Kaya't ang kataas-taasan, ang banal at dakilang isa, ay nag-utos kay Uriel na lumapit sa anak ni Lamech at ipagbigay alam sa kanya. Pumunta ka kay Noe at ipagbigay alam sa kanya na dapat siyang magtago. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa nalalapit na katapusan, kung kailan malilipol ang buong mundo. Isang malaking baha ang darating at wawasakin ang lahat ng narito. Ituro mo kay Noe ang mga hakbang na dapat niyang gawin upang mailigtas ang kanyang sarili at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng uri ng buhay para sa hinaharap. Dagdag pa rito, iniutos ng Panginoon kay Rafael, dakpin mo si Azazel, igapos mo siya sa kanyang mga kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman. Maghukay ka ng hukay sa disyerto ng Dudiel, ihagis mo siya roon at tabunan mo siya ng matitigas na bato. Hayaan mo siyang manatili roon magpakailanman upang hindi na niya muling makita ang liwanag. Kapag dumating ang araw ng dakilang paghuhukom, siya ay ihahagis sa apoy. Ibalik mo sa dating kaayusan ang mundo na dinungisan ng mga anghel at ipahayag mo ang kanyang kagalingan sapagkat nilinis ko na ito mula sa lahat ng katiwalian.
tiyakin mong hindi mapapahamak ang sangkatauhan dahil sa mga lihim na ibinunyag ng mga bantay at ng kanilang mga supling. Si Azazel ang nagpakalat ng kasamaan sa buong mundo at siya ang papasan ng buong bigat ng kasalanang ito. Ang Panginoon ay nag-utos kay Gabriel, kumilos ka laban sa mga itinakwil, sa mga masasama at sa mga supling ng ipinagbabawal na pagsasama. Lipulin mo ang mga anak ng mga bantay mula sa sangkatauhan. Pukawin mo sila sa paglalaban-laban upang sila mismo ang magpuksa sa isa't isa, sapagkat hindi pa hahabain ang kanilang buhay, at ang mga dalangin ng kanilang mga ama ay hindi pa kikinggan sa kabila ng kanilang pag-asang mabuhay ng 500 taon. Kay Miguel sinabi ng Panginoon, ipahayag mo kay Semjaza at sa kanyang mga kasamahan na nakipag-isa sa mga babae at nilapastangan ang kanilang sarili na ang kanilang kapahamakan ay itinakda na. Itali mo sila sa loob ng 70 salinlahi sa mga kailaliman ng lupa hanggang sa araw ng paghuhukom, ang araw ng walang hanggang hatol. Sa panahong iyon, sila ay ihahagis sa naglalagablab na bangin, pahihirapan at ikukulong magpakailanman. Lipulin ang lahat ng espiritu ng masasama at ang mga supling ng mga bantay sapagkat nagdala sila ng matinding pagdurusa sa sangkatauhan. Linisin ang lupa mula sa lahat ng kawalang katarungan at itigil ang lahat ng kasamaan. Pahintulutan mong lumago ang katuwiran at katotohanan at hayaang ito'y yumabong ng may kagalakan magpakailanman. Sa panahong iyon, ang mga matuwid ay lalago at mamumuhay ng payapa mula sa kanilang kabataan hanggang sa katandaan at sila'y darami ng sagana. Sa huli, ang mundo ay mapapataba sa katuwiran, mapupuno ng mga punong may bunga at biyaya. Ang bawat puno ay mamumunga ng sagana, ang mga ubasan ay mananagana, at ang bawat binhing itinanim ay mamumunga ng libo-libo. Ang isang sukat ng oliba ay magbibigay ng 10 beses na mas maraming langis. Linisin mo ang mundo mula sa pang-aapi, kawalang katarungan, kasalanan, kasamaan at lahat ng katiwaliang ipinataw dito. Lipulin ang lahat ng makasalanan at hayaang magwakas ang masasamang gawain. At ngayon, aking mga anak, ipagtanggol ninyo ang katuwiran at lumakad sa kanyang landas, sapagkat sa pamamagitan ng katuwiran, kayo ay itatatag magpakailanman. Kabanata 4, si Enoch bilang tagapamagitan at ang hatol sa mga bantay. Noong panahong iyon, ako, si Enoch, ay inihiwalay mula sa lipunan ng tao, at ako ay tinawag ng mga anghel na gumabay sa akin patungo sa isang lihim na lugar. Sinabi nila sa akin, Enoch, ikaw na tagapagtala ng katuwiran, lumapit ka at harapin ang mga bantay ng langit. Iniwan nila ang kanilang makalangit na tahanan na kisalamuha sa mga babae at ginaya ang pamumuhay ng tao sa lupa. Pinili nilang kumuha ng asawa mula sa kanila at dahil dito nilapastangan nila ang mundo. Ipahayag mo sa kanila na wala silang kapayapaan o kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya't nilapitan ko sila. Sila ay nagtipon sa Abelman sa pagitan ng Lebanon at Senir at itinakip ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. Ipinahayag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos na ipinagkatiwala sa akin at sila ay nanginig sa takot. Nagmakaawa sila sa akin na isulat ang kanilang pakiusap, humihingi ng kapatawaran sapagkat hindi nila kayang lumapit ng direkta sa Diyos o tumingin man lang sa kalangitan dahil sa kanilang mga kasalanan. Isinulat ko ang kanilang pagsusumamo at ang mga dalangin ng mga bumagsak na anghel at ako'y umakyat sa kalangitan dala ang kanilang mga kahilingan. Sa aking pagdating sa tubig ng langit, nakita ko ang pagbubukas ng mga pintuan ng langit at pumasok ako sa banal na dako kung saan naroroon ang trono ng Diyos. Ako'y nagpapatira pa at ipinresenta ang kanilang pakiusap. Ngunit sinabi ng kataas-taasan, bumalik ka sa mga bantay ng langit na nagpadala sa iyo at ipahayag mo sa kanila. Noong una,
Kayo ay banal at espiritual, pinagkalooban ng walang hanggang buhay. Ngunit dinalisay ninyo ang inyong sarili sa pagsasama sa mga babaeng mortal at nagkaroon ng supling sa kanila. Sa inyong mga gawa, nagdulot kayo ng matinding kasamaan sa mundo. Hindi ninyo kailanman natanggap ang pahintulot na ibunyag ang mga lihim ng langit o ipasa ang kaalamang ito sa sangkatauhan. Subalit, ginawa ninyo. Dahil dito, ang sangkatauhan ay nalantad sa karunungang hindi nila dapat matamo na nagdala sa kanila sa matinding katiwalian. Ang kataas-taasan ay higit pang nagpahayag, kayo mga bantay ay hindi makakahanap ng kaluwagan. Ang inyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad at kayo ay haharap sa walang hanggang paghatol. Tungkol naman sa inyong mga supling, ang mga Nephilim na isinilang mula sa inyong pagsasama sa mga babaeng mortal, sila rin ay lilipulin, sapagkat naghasik sila ng kaguluhan at pagdanak ng dugo sa mundo. Matapos kong matanggap ang mga banal na salitang ito, bumalik ako at ipinaabot sa kanila ang lahat ng ipinahayag ng Diyos. Ipinaliwanag ko sa kanila na ang kanilang mga gawa ay nagtakda na ng kanilang kapalaran. Wala nang pagkakataon para sa pamamagitan, wala nang daan patungo sa awa, sapagkat tuluyan na nilang tinalikuran ang kanilang makalangit na pinagmulan. Sa aking mga pangitain, ako, si Enoch, ay pinagkalooban ng sulyap sa kalangitan at sa nalalapit na kapahamakan ng mga bantay. Nakita ko ang isang madilim na lugar na nilalamon ng apoy. May walang katapusang hanay ng nagliliyab na mga pugon. Isang mapait na kapalaran ang naghihintay sa mga suwail na anghel. Doon sila igagapos magpakailanman hanggang sa araw ng pangwakas na paghuhukom. Ipinahayag sa akin ng kataas-taasan, ang pangitaing ito ay nagpapakita ng bilangguan na itinakda para sa mga anghel. Dito sila ikukulong hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom, kung kailan sila ay ihahagis sa walang hanggang bangin bilang kabayaran sa kanilang mga paglabag. Higit pa rito, ipinakita sa akin ang isang maningning na trono na napapalibutan ng mga ilog ng apoy, kung saan ang kataas-taasan ay namamahala, pinaliligiran ng mga anghel na nagpupuri sa kanyang kaluwalhatian. Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan ang laki ng nalalapit na paghuhukom. Ipinahayag ng makapangyarihan na habang ang mga Nephilim ay lilipulin, ang kanilang mga espiritu ay mananatili sa mundo bilang masasamang nilalang. Sinabi niya, ang mga espiritu ng mga higanting ito na isinilang mula sa laman ay magiging masasamang espiritu sa lupa. Yamang sila ay nagmula sa pagkakaisa ng tao at ng banal, ang kanilang diwa ay laman at dugo, at sila ay patuloy na maghahasik ng pagkawasak sa buong daigdig. Kilala bilang masasamang espiritu, sila ay magdadala ng pahirap, kaguluhan, labanan at alitan. Hindi sila kakain ni iinom at sila ay hindi makikita ng mata ng tao. Sila ay magbabangon laban sa mga lalaki at babae. Ipinagpapatuloy ang pamana ng kanilang mga ninuno. Ipinahayag ng Diyos na bagamat ang mga Nephilim ay ganap na mawawala sa ibabaw ng lupa, ang kanilang mga espiritu ay mananatili bilang isang sumpa hanggang sa katapusan ng panahon. Inatasan niya si Enoch na isulat ang lahat ng mga pahayag at pangitain upang maunawaan ng mga susunod na henerasyon ang mga paglabag ng mga tagapangalaga at ang bunga ng kanilang pagsuway. Si Enoch ay pinagkatiwalaang isalaysay kung paano nadungisan ng mga nahulog na anghel ang mundo at kung paano hindi maiiwasan ang banal na paghuhukom sa mga masasama. Enoch, dapat mong itala ang lahat ng mga pangyayaring ito sapagkat magsisilbi itong babala sa darating na salinlahi. Hayaan mong maunawaan nila ang kaparusahan sa pagsuway ng mga tagapangalaga mula sa langit at ang kaguluhang idinulot ng kanilang mga supling sa mundo.
Ang paghuhukom ng kataas-taasan ay makatarungan at hindi matatakasan, iniutos ng Diyos. Tinupad ni Enoch ang kanyang tungkulin bilang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tagapangalaga, tapat na ipinahayag ang utos ng langit. Bagamat umaasa ang mga nahulog na anghel na sila ay patatawarin, naging malinaw na ang kanilang mga kasalanan ay hindi na mapapatawad. Ang kanilang mga anak, ang mga Nephilim, ay wawasakin, ngunit ang kanilang masasamang espiritu ay mananatili sa lupa bilang patunay ng kanilang kasamaan. Bilang isang matuwid na tagasulat, maingat na isinulat ni Enoch ang lahat ng kanyang nasaksihan at narinig upang matiyak na ang kasaysayan ng kasamaan ng mga tagapangalaga at ang katarungan ng paghuhukom ng kataas-taasan ay magiging kilala sa lahat ng susunod na henerasyon. Kabanata 5, ang mga pahayag ni Enoch tungkol sa mga kaharian ng langit, ang bangin at ang huling paghuhukom. Matapos kong iparating sa mga tagapangalaga ang mensahe ng makapangyarihan, inihatid ako ng mga anghel sa iba't ibang kaharian upang masaksihan ang mga hiwaga ng langit, lupa at ang malalim na bangin. Sinabi ng mga anghel na kasama ko, Enoch, tagapagtala ng kabutihan, ipapakita namin sa iyo ang mga pangitaing ito upang maunawaan mo ang istruktura ng sangnilikha at ang kapalaran ng mga matuwid at masasama. Una, dinala ako sa isang lugar kung saan walang tigil ang pag-agos ng tubig. Doon, nakita ko ang mga ilog na nagliliyab at mga haliging apoy na bumabagsak ng walang katapusan. Ang buong paligid ay nagniningning sa matinding liwanag. Nagtanong ako sa mga anghel na kasama ko, anong lugar ito? Sumagot sila, ito ang hangganan ng langit at lupa. Dito nakalatag ang mga pundasyon ng kalawakan. Sunod, dinala ako sa isang lugar kung saan nagsasanib ang hangin, tubig at apoy. Dito, nasaksihan ko ang mga pundasyon ng mundo at ang mga imbakan ng kulog, kidlat at bagyo. Lahat ay maayos na inilagay ayon sa banal na kautusan. Ipinaliwanag ng mga anghel, ito ang mga nakatagong yaman ng sangnilikha, inilaan para sa araw kung kailan isasagawa ng kataas-taasan ang kanyang paghuhukom sa mga tao at sa mga nilalang ng langit. Sa ibang bahagi, nakita ko ang mga tagapangalagang iginapos dahil sa kanilang pagsuway. Ang kanilang anyo ay puno ng panghihinayang at takot. Sinabi ng mga anghel na gumagabay sa akin, ito ang mga tagapangalagang bumaba sa lupa at nakihalubilo sa mga mortal na babae. Ngayon sila ay nakakulong hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. Bagamat ang kanilang mga anak na higante ay pisikal ng nilipol, ang kanilang masasamang espiritu ay nananatili sa mundo, naghahasik ng kaguluhan at kasamaan. Pagkatapos, dinala ako sa isang lugar kung saan nananatili ang mga kaluluwa ng mga yumao. Doon may 4 na magkakaibang bahagi. Isa ay para sa mga matuwid na nasa kapahingahan, habang ang 3 ay para sa mga makasalanan na nagdurusa sa iba't ibang antas ng pagpapahirap. Nagtanong ako, anong lugar ito? Sinagot ako ng mga anghel, ito ang Sheol, kung saan naghihintay ang mga espiritu ng tao sa araw ng paghuhukom. Ang matuwid ay nakakatagpo ng kapayapaan dito, ngunit ang mga makasalanan ay nagdurusa habang hinihintay nila ang kanilang hatol na magdadala sa kanila sa apoy na walang hanggan. Sa huli, dinala ako sa isang lugar na nagliliyab sa apoy na hindi namamatay, puno ng nagbabagong mga haliging apoy. Nabahala ako at nagtanong, anong kakilakilabot na lugar ito? Sinagot ako ng mga anghel, ito ang kaharian na inilaan para sa mga suwail na espiritu at mga makasalanang tumalikod sa Diyos. Sila ay isinumpang manatili rito magpakailanman. Dinala ako sa isang napakaringal na bundok, mas mataas kaysa alinmang taluktok sa lupa. Sa tuktok nito, nasaksihan ko ang trono ng Diyos, napapalibutan ng mga ilog ng apoy
at pinaglilingkuran ng libu-libong anghel na umaawit ng papuri sa makapangyarihan. Sinabi ng mga anghel sa akin, ito ang trono ng kataas-taasan, mula rito hinahatulan niya ang buong sangnilikha. Sa banal na bundok na ito, nakita ko ang isang napakalaking punong kahoy, hitik sa bunga na higit na marilag kaysa alinmang prutas na aking nasaksihan. Naakit ako at nagtanong, ano ang pambihirang punong ito? Sumagot ang mga anghel, ito ang puno ng buhay. Sa panahon ng panunumbalik, ito ay ipagkakaloob sa mga matuwid. At sino mang kumain ng bunga nito ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, dinala nila ako sa isang lambak na punong-puno ng bato at nag-aalab sa apoy. Ipinahayag ng mga anghel na ito ang pook ng paghuhukom para sa mga hari at makapangyarihang tao na nag-api sa mga matuwid. Dito nila tatanggapin ang kanilang kaparusahan. Nagpatuloy ang aking paglalakbay sa buong daigdig kung saan nakita ko ang kayamanan ng lupa, mga bundok na hitik sa ginto, pilak at mahahalagang hiyas, pati na rin ang masaganang mga ilog at hardin. Ipinaalam ng mga anghel na lahat ng ito ay nilikha upang tamasahin ng tao. Ngunit marami ang nagabuso at ginamit ito sa kasamaan. Sa araw ng paghuhukom, ang mga kababalaghang ito ay muling mapapasakamay ng mga matuwid. Itinaas ako sa kalangitan upang masdan ang mga bituin, ang araw at ang buwan. Nasaksihan ko ang perpektong pagkakaayon ng mga makalangit na katawang sumusunod sa mga banal na kautusan ng Diyos. Ipinaliwanag sa akin ng mga anghel kung paanong tapat na sinusunod ng mga bituin ang utos ng Diyos, gayon din dapat ang sangkatauhan. Ngunit ang masasama ay tumatangging sumunod, kaya't haharap sila sa kanyang paghuhukom. Matapos nito, ibinalik ako ng mga anghel sa banal na bundok, kung saan direktang nangusap sa akin ang kataas-taasan. Iniutos niya, Enoch, itala mo ang lahat ng iyong nakita at narinig. Ang mga katuroang ito ay para sa mga darating na salinlahi. Ang matuwid ay makakatagpo ng kapayapaan at mamanahin ang lupa, ngunit ang masasama ay mapapahamak magpakailanman. Hahatulan ko ang buong sangnilikha at ang aking katarungan ay mananatili magpakailanman. Tinapos ni Enoch ang pagtatala ng kanyang mga pahayag, iniwan ang isang talaan ng lahat ng kanyang nasaksihan at natutunan. Ang mga pahayag na ito ay nagsisilbing babala sa masasama at katiyakan sa matuwid. Nagpapakita na ang paghuhukom ng Diyos ay makatarungan at tiyak. Mula sa panimula ng mga talinhaga Kabanata 1, ito ang simula ng ikalawang aklat ni Enoch. Kasama rito ang mga pangitaing ipinakita kay Enoch tungkol sa kapalaran ng matuwid at ng mga makasalanan, ang hiwaga ng langit at ang mga lihim ng makalangit na kaharian. Ang aklat na ito ay nahahati sa 3 talinhaga na ipinahayag kay Enoch ng mga anghel na gumabay sa kanya. Sa pangalawang pahayag na ito, naukol sa mga nananahan sa daigdig. Pinagpala ako, si Enoch, ng Panginoon ng Kaluwalhatian, ang walang hanggang hari, na nagbunyag sa akin ng lahat ng mga pangitaing ito. Sa pangitaing ito, isinalaysay ni Enoch kung paano niya nasilayan ang huling hantungan ng mga tao at ng mga anghel. Nakita ang walang hanggang tirahan ng mga matuwid at nasaksihan ang madilim na kapalarang naghihintay sa mga makasalanan sa apoy na walang hanggan. Iniutos sa kanya na isulat at ipahayag ang mga pahayag na ito sa mga darating na salinlahi. Inilarawan ni Enoch kung paano nangusap sa kanya ng tuwiran ang hari ng kalangitan. Ibinunyag ang mga hiwagang dati nakatago sa sangkatauhan. Ipinaliwanag niya na ang mga talinhagang ito ay inilaan upang liwanagan ang sangkatauhan tungkol sa kabutihan, ang nalalapit na paghuhukom at ang pangako ng buhay na walang hanggan sa mga matuwid.
Ipinakita sa akin ng Panginoon ng mga espiritu ang bawat bahagi ng sangnilikha, nakikita man o hindi. Ibinunyag niya sa akin ang mga hiwaga ng kalangitan, ng mga bituin, ng kidlat at kulog, at maging ang mga lihim na nakabaon sa kailaliman ng mundo. Lahat ng ito ay ipinaalam sa akin ayon sa kanyang kalooban, upang ako ay magpatotoo ng may katapatan. Tinapos ni Enoch ang kabanatang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala sa 3 talinhaga na tatalakayin sa mga susunod na bahagi ng aklat. Ang unang talinhaga ay tumatalakay sa kahihinatnan ng mga matuwid at ng mga makasalanan na nagbibigay diin sa sandali kung kailan ang mga matuwid ay bibigyang katarungan. Ang ikalawang talinhaga ay nagsisiwalat ng mga hiwaga tungkol sa anak ng tao na hinirang bilang hukom ng buong sangnilikha. Ang panghuling talinhaga ay naglalarawan ng nalalapit na paghahari ng Diyos, ang panunumbalik ng katarungan at ang ganap na paglipol ng kasamaan. Ang mga pahayag na ito ay ipinagkaloob sa akin upang maunawaan ng sangkatauhan na ang Panginoon ng mga espiritu ay makatarungan, ang kanyang paghuhukom ay walang hanggan, at ang lahat ng hiwaga ay mabubunyag sa tamang panahon ayon sa kanyang kalooban. Kabanata 2, unang talinhaga. Ang kapalaran ng mga matuwid at ng mga makasalanan ay ipinakita sa akin. Si Enoch, sa pamamagitan ng malalawak na pangitaing ipinagkaloob ng Panginoon ng mga espiritu. Ang kaalamang ito ay ibinigay upang maunawaan ng mga darating na henerasyon kung ano ang nakatakdang mangyari. Nasaksihan ko ang pag-akyat ng mga matuwid, nagniningning tulad ng araw. Ang kanilang kabutihan ay lumiliwanag at ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kaluwalhatian. Hindi na sila makararamdam ng takot sapagkat ang Panginoon ay makakasama nila, ginagabayan sila sa kanyang walang hanggang liwanag. Samantala, nasaksihan ko rin ang madilim na kapalaran ng mga makasalanan. Itinaboy mula sa lupa at itinapon sa isang walang hanggang kaharian ng kadiliman. Ang kanilang kahihiyan ay mananatili magpakailanman at hindi na nila matatagpuan ng kapayapaan. Nakakita rin ako ng isang binagong mundo kung saan ang lupa ay sagana sa ani at ang mga bundok at burol ay naguumapaw sa kagalakan. Ang mga matuwid ay lalakad kasama ng anak ng tao, lubos na naliligo sa kanyang walang hanggang liwanag. Ito ang araw kung kailan kikilalanin ang mga matuwid at lubusang lilipulin ang masasama. Dinala ako ng Panginoon ng mga espiritu sa isang kahanga-hangang lugar, tahanan ng mga banal, puspos ng liwanag at kapayapaan. Ang mga tirahan ng mga matuwid ay tulad ng paraiso, napapaligiran ng mga punong may mababangong at pambihirang bunga. Dito naninirahan ang mga hinirang ng kataas-taasan sa ganap na pagkakaisa, walang dalamhati at lumulubog sa walang hanggang kasiyahan. Subalit ang kalagayan ng mga makasalanan ay ganap na kabaligtaran. Sila ay ikinulong sa isang lugar ng paghihirap, walang aliw o kaligtasan. Nasaksihan ko ang kanilang kahihiyan at naunawaan ko na sila mismo ang saksi sa kanilang sariling kapahamakan. Sa aking pangitain, nakita ko rin ang 4 na makapangyarihang arkanghel na nakatayo sa harapan ng banal na trono. Si Michael ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos at mandirigma laban sa kanilang mga kaaway. Si Rafael ang nagpapagaling ng karamdaman at gabay ng mga matuwid. Si Gabriel ang tagapahayag ng mga utos ng kataas-taasan at tagapagbunyag ng makalangit na mga lihim. At si Uriel ang tagapag-ingat ng pag-asa ng mga matuwid. Ginagabayan sila tungo sa buhay na walang hanggan. Nasaksihan ko ang 4 na makapangyarihang arkanghel na nagbibigay puri sa Panginoon ng mga espiritu sa pamamagitan ng kanilang mga himno. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaw-ngaw
tulad ng rumaragasang tubig. Nagpahayag, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga espiritu. Ang kanyang kaluwalhatian ay pumupuno sa buong sangnilikha. Pagkatapos nito, ipinakita sa akin ang mga hiwaga ng langit at ng lupa. Nasaksihan ko ang mga makalangit na katawan, ang araw, ang buwan at ang mga bituin na masunuring sumusunod sa kanilang itinakdang landas, tumatalima sa mga utos ng kataas-taasan. Nakita ko rin ang mga imbakan ng hangin, ulan at bagyo at aking nauunawaan ang banal na kaayusan na namamahala sa lahat ng mga bagay. Ipinakita rin sa akin ang mga aklat sa langit kung saan nakatala ang bawat gawa ng tao. Sa mga talang ito, ang mga matuwid ay nakatakda para sa buhay na walang hanggan, samantalang ang mga makasalanan ay inihanda para sa kanilang parusa. Nalaman ko na sa araw ng paghuhukom, ang mga aklat na ito ay mabubuksan at ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Nakita ko rin ang karunungan mismo bumaba mula sa langit, naghahanap ng tahanan sa gitna ng mga tao. Subalit, siya ay itinakwil dahil sa kasamaan ng sangkatauhan. Sa kanyang dalamhati, winika niya, wala akong matatagpuang tahanan sa gitna ng mga tao. Babalik ako at mananahan magpakailanman sa tabi ng trono ng kataas-taasan. Nasaktan ang aking puso sa aking nasaksihan ang pagtanggi ng sangkatauhan sa banal na karunungan, sapagkat sa kanilang pagtanggi, itinakwil din nila ang biyaya ng Diyos. Sa kalangitan, napansin ko ang bawat bituin, bawat isa ay may pangalan at layuning itinakda ng Panginoon ng mga espiritu. Gayunman, may ilang bituin na lumihis mula sa kanilang itinakdang landas, kaya sila ay itinapon sa kailaliman, kung saan sila nagdurusa kasama ng mga nahulog na anghel, naghihintay sa araw ng kanilang ganap na paglipol sa paghuhukom. Nakita ko rin ang mga espiritu ng sangkatauhan. Ang espiritu ng mga matuwid ay masayang umaakyat sa langit, samantalang ang espiritu ng mga makasalanan ay itinakwil, itinapon sa madilim na lugar upang hintayin ang kanilang hatol. Kaya't magalak ang mga matuwid sapagkat ang kataas-taasan ang kanilang kanlungan at lakas. Subalit mag-ingat ang mga makasalanan sapagkat ang araw ng pagtutuos ay mabilis na dumarating. At wala ni isa ang makakatakas sa makatarungang paghuhukom ng Panginoon ng mga espiritu. Kabanata 3, ikalawang talinhaga, ang anak ng tao at ang pangkalahatang paghuhukom. Ako, si Enoch, at pinagkalooban ako ng Panginoon ng mga espiritu ng isang talinhaga na nagbubunyag ng malalim na hiwaga tungkol sa anak ng tao na nakatakdang humatol sa buong sangnilikha. Ito ang aking nasaksihan at narinig. Nakita ko ang isang trono, maningning at mataas na babalot ng liwanag at apoy. Nakaupo rito ang isang figura na ang mukha ay nagliliwanag na tulad ng araw at ang kanyang kasuotan ay higit na maputi kaysa sa niyebe. Napakaraming anghel ang pumalibot sa kanya, di mabilang sa dami, naglilingkod at nagpupuri sa kanyang kaluwalhatian. Sa pagkamausisa, nagtanong ako sa mga anghel na kasama ko, sino ang nakaluklok sa trono ng kaluwalhatian? Sinabi nila, ito ang anak ng tao, hinirang bago pa nilikha ang mundo. Hahatulan niya ang mga pinuno at makapangyarihan, ang matuwid at ang masasama. Siya ang itinalaga upang panatilihin ang katarungan at gabayan ang matuwid, habang tuluyang wawasakin ang masasama. Nakita ko kung paano tinipon ng Panginoon ng mga espiritu ang lahat ng tao sa mundo, mula sa mga hari hanggang sa pinakamabababa, at silang lahat ay tumayo sa harapan ng anak ng tao. Binuksan ang mga talaang makalangit kung saan nakasaad ang lahat ng gawa ng sangkatauhan, at ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang ginawa. Nakita ko kung paano nanginig sa takot ang mga hari at makapangyarihan sa harapan ng anak ng tao.
Napagtanto nilang walang kayamanan o kapangyarihang makapagliligtas sa kanila. Naghahanap sila ng mapagtataguan, ngunit walang makakatakas sa kanyang paghatol. Ang mga matuwid ay tinawag sa harap ng trono at ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kagalakan. Kinilala sila at pinarangalan dahil sa kanilang katapatan. Itinaas sila ng anak ng tao at sinabi, "Pumasok kayo mga pinagpala ng aking ama, tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong simula ng mundo." Nakita ko namang pinalayas ang mga makasalanan at itinapon sa isang lugar ng walang hanggang kadiliman. Doon, hindi kailanman namamatay ang apoy at ang pagdurusa ay walang katapusan. Ipinaliwanag sa akin ng mga anghel, ito ang kakaharapin ng mga naghimagsik laban sa makapangyarihan ng mga nang-api sa matuwid at lumakad sa daan ng kasamaan. Nakita ko rin kung paano itinapon sa kailaliman ang mga bumagsak na anghel at mga suwail na nilalang ng langit. Ang kanilang mga pagsusumamo ay hindi pinakinggan sapagkat itinakwil nila ang manlilikha at dinungisan ang kanyang nilikha. Pagkatapos, dinala ako sa isang kahangahangang santuwaryo kung saan naninirahan ang mga matuwid. Doon, nakita ko ang mga punong hitik sa bunga, mga ilog ng malinaw at buhay na tubig at isang walang hanggang liwanag. Sinabi sa akin ng mga anghel, ang lugar na ito ay inihanda para sa mga matuwid. Dito sila mamumuhay ng may kapayapaan sa piling ng anak ng tao at hindi na kailanman daranas ng paghihirap. Nakita ko kung paano umawit ng papuri ang mga matuwid sa Panginoon ng mga espiritu, sumisigaw ng banal, banal, banal ang Panginoon na nagligtas sa amin at nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Sinabi ng mga anghel sa akin, ang anak ng tao ay hindi lamang hukom kundi siya rin ang tagapagtanggol ng mga matuwid. Ibabalik niya ang hustisya sa mundo at ganap na pupuksain ang kasamaan. Mula sa simula, ang kanyang pangalan ay kinilala na sa harapan ng makapangyarihan at siya ang maghahari magpakailanman sa buong sangnilikha. Nakita ko ang anak ng tao na iniunat ang kanyang kamay at muling pinanariwa ang mundo. Lahat ng nadungisan ng sangkatauhan at ng bumagsak na mga nilalang ng langit ay naibalik sa dati nitong kaluwalhatian at ang katuwiran ay muling namulaklak tulad ng isang punong nagkakabuhay sa tagsibol. Nakita ko ang mga matuwid na namumuhay sa pagkakaisa sa ilalim ng matalino at makapangyarihang pamamahala ng anak ng tao. Pagkatapos, sinabi ng kataas-taasan ng mga espiritu, "Masdan, ito ang aking minamahal na anak, ang hinirang na magdadala ng liwanag sa mga bansa at pag-asa sa mga matuwid. Maghahari siya ng may katarungan at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ang lahat ng hiwaga ay mabubunyag at bawat tuhod ay luluhod sa kanyang harapan." Sa mga salitang ito, natapos ang pangitain ng ikalawang talinhaga. Nakita ko ang kapalaran ng matuwid at ng masasama at napagtanto kong ang anak ng tao ang sentro ng pagtubos at paghuhukom. Ang kaalamang ito ay ibinigay sa akin upang maunawaan ng mga susunod na salinlahi at mamuhay ng matuwid sapagkat papalapit na ang araw ng pagtutuos. Naway ipagkatiwala ng matuwid ang kanilang pananampalataya sa Panginoon sapagkat siya ang kanilang kanlungan at kalakasan. At naway hanapin ng masasama ang kapatawaran sapagkat ang paghuhukom ng anak ng tao ay magiging makatarungan at tapat. Kabanata 4, ikatlong talinhaga, ang paghahari ng Diyos, ang muling pagpapanumbalik ng katarungan at ang paglipol sa masasama. Ako si Enoch at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ng mga espiritu ang ikatlong talinhagang ito. Sa loob nito, nasaksihan ko ang darating na kaharian ng Diyos kung saan ang katarungan ay maghahari magpakailanman. At nakita ko ang ganap na pagkawasak ng masasama na tuluyang mawawala sa pag-iral.
Ito ang aking nakita sa aking mga pangitain. Muli kong nasilayan ang anak ng tao na nakaluklok sa trono ng kaluwalhatian, na paliligiran ng liwanag at apoy. Ang kalangitan ay napuno ng mga anghel na naglilingkod sa kanya, at ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan at katarungan sa buong nilikha. Nakita ko kung paano iniunat ng anak ng tao ang kanyang kamay at ang mundo ay muling pinanariwa. Ang mga matuwid ay naligo sa kanyang liwanag at ang lahat ng katiwalian ay napawi. Ang buong daigdig ay napuno ng katarungan at wala ng puwang ang kasamaan. Nasaksihan ko ang anak ng tao na humahatol sa mga hari at sa makapangyarihang nag-api sa matuwid. Sila ay tinawag sa harapan ng kanyang trono at binuksan ng mga talaang makalangit. Ang bawat gawa nila ay naisulat, kaya't wala silang matatakasan. Sila ay lumuhod sa kanyang harapan, hindi sa paggalang kundi sa takot. Nagsumamo sila para sa awa, ngunit sinabi ng anak ng tao, nalalaman ninyo ang katotohanan, subalit pinili ninyo ang kasamaan. Ngayon, mararanasan ninyo ang parusang kayo mismo ang nagtakda para sa inyong sarili. Pagkatapos nito, sila ay pinalayas at itinapon sa walang hanggang bangin, kung saan ang apoy ay hindi namamatay at walang kapahingahan. Kasunod ng pangitaing ito, nakita ko kung paano muling pinanariwa ng Panginoon ng mga espiritu ang mundo. Ang kalupaan ay naging luntian, puno ng matatayog na bundok at malawak na lambak. Ang mga ilog ay malinaw na dumadaloy at ang mga puno ay hitik sa saganang bunga. Lahat ng sugat na idinulot ng kasalanan ay napagaling, at ang mundo ay bumalik sa orihinal nitong kadalisayan. Nasaksihan ko kung paano inangkin ng mga matuwid ang lupa, namuhay ng may kapayapaan, walang takot at paghihirap. Ang kanilang liwanag ay kumislap tulad ng araw, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumukob sa kanila. Ang anak ng tao ay lumakad sa kanilang piling, at ang kanyang presensya ay naghatid ng kagalakan sa buong mundo. Sinabi sa akin ng mga anghel na kasama ko, ito ang hinaharap na inihanda ng kataas-taasan para sa mga matuwid. Sa dakong ito, ang kamatayan at pagdurusa ay maglalaho, sapagkat lahat ay magiging ganap sa harapan ng Panginoon. Sa ibang dako, nasaksihan ko ang paghuhukom sa mga bumagsak na tagapagbantay na dinala sa harapan ng anak ng tao. Gapos at nilulukuban ng matinding takot, hinarap nila ang kanilang hindi maiiwasang kaparusahan, sapagkat kanilang pinangalat ang katiwalian at nilabanan ang kataas-taasan. Ipinahayag ng anak ng tao ang hatol sa kanila. Kayo ay nilikha upang panatilihin ang katuwiran, ngunit pinili ninyong yakapin ang kasamaan. Ngayon, kayo ay itinatakwil mula sa sangnilikha at habang buhay na ipagkakait sa inyo ang liwanag. At itinapon ang mga bumagsak na anghel sa kailaliman na itinakdang magtiis doon magpakailanman. Gayon din, ang kanilang mga supling, ang mga espiritu ng Nephilim, ay hinatulan sa kanilang walang hanggang kapahamakan. Pagkatapos, nakita ko ang walang hanggang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang mga matuwid ay namuhay sa ganap na pagkakaisa sa kataas-taasan, at ang anak ng tao ay naghari ng may katarungan at karunungan. Ang kanyang kaluwalhatian ay lumaganap sa buong sansinukob, at ang mga anghel ay nagpuri, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga espiritu." Ang kanyang kaluwalhatian ay sumasakop sa buong nilikha, at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ang bawat nilalang ay lumuhod sa harapan ng anak ng tao, kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng hiwaga ng sansinukob ay nabunyag, pinawi ang lahat ng kadiliman at kasamaan. Sa ilalim ng pamamahala ng kataas-taasan, naghari ang ganap na pagkakaisa. Sinabi sa akin ng Panginoon ng mga espiritu, Enoch, ang mga pahayag na ito ay ibinigay upang malaman ng mga darating na salinlahi.
Himukin mo ang mga matuwid na manatiling puno ng pag-asa, sapagkat malapit na ang araw ng kanilang kaligtasan. Ngunit paalalahanan mo rin ang mga makasalanan na hanapin ang pagtubos, sapagkat nalalapit na ang araw ng pagtutuos at walang makakatakas sa aking paghatol. Aking paninibaguhin ang aking nilikha, lilinisin ang lahat ng nadungisan. Ang mga matuwid ay magniningning tulad ng mga tala sa langit, at ang kanilang kagalakan ay walang katapusan. Ngunit ang masasama ay maglalaho, tuluyang mawawala sa alaala, magpakailanman. Sa mga salitang ito, natapos ang ikatlong talinhaga. Nakita ko ang tagumpay ng katarungan laban sa kasamaan at ang walang hanggang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang mga pangitaing ito ay isinulat para sa mga darating na henerasyon bilang patunay na ang kataas-taasan ay makatarungan at tapat. Naway ang mga matuwid ay magalak at ipagkatiwala ang kanilang pananampalataya sa Panginoon na ang paghahari ay walang hanggan. Ngunit naway ang mga makasalanan ay humingi ng kapatawaran sapagkat ang hatol ng anak ng tao ay magiging makatarungan at walang makapagtatago mula sa kanyang presensya. Ikatlong bahagi, ang aklat ng astronomiya o ang aklat ng mga tanglaw. Nagsisimula ang aklat ng mga tanglaw ng ako, si Enoch, ay dinala ng mga anghel upang tuklasin ang mga hiwaga ng kalangitan. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng maingat na galaw ng araw, buwan, mga bituin at ang taunang siklo. Lahat ay inorden ng utos ng kataas-taasan. Ang mga revelasyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahangahangang kaayusan ng kalangitan, kundi ipinapakita rin ang kaibahan ng pagsunod ng sansinukob sa paglabag ng sangkatauhan. Pinatnubayan ako ng anghel na si Uriel, ang tagapamahala ng mga tanglaw sa langit, upang ipakita ang mga landas ng araw. Ipinahayag ni Uriel, ang dakilang tanglaw na ito ang nagliliwanag sa mundo at namamahala sa araw. Tuwing umaga, ito ay sumisikat mula sa silangang lagusan at lumulubog sa kanluran sa dapit hapon, tapat na sinusunod ang utos ng kataas-taasan. Ipinaliwanag niya kung paano dumaraan ang araw sa 6 na lagusan sa loob ng 1 taon. Sa kasagsagan ng tag-init, dumaraan ito sa pinakamataas na lagusan at sa kalagitnaan ng taglamig, sa pinakamababa na naghahati sa taon sa 364 na araw. Ang araw ay sumusunod sa taunang paglalakbay nito nang may walang pag-aalinlangang katumpakan. Bawat panahon ay itinakda sa tamang oras nito, ayon sa pasya ng Panginoon mula pa sa simula ng paglikha. Ipinakita ni Uriel kay Enoch kung paano mahigpit na sinusunod ng araw ang itinakdang landas na nagtatakda ng mga panahon. Sa tagsibol, ang araw at gabi ay pantay ang haba. Sa tag-init, humahaba ang mga araw. Sa taglagas, bumabalik ang balanse at sa taglamig nagwawagi ang gabi. Ang bawat panahon ay hinubog ng may sukdulang katumpakan upang suportahan ang layunin ng paglikha. Ipinaliwanag ni Uriel kay Enoch na ang araw ay hindi lamang nagtatakda ng paglipas ng oras, kundi ito rin ang nagpapanatili ng buhay sa mundo. Kung wala ang init at liwanag nito, walang buhay na mamumukadkad, isang walang hanggang pagpapatunay sa kadakilaan ng kataas-taasan. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay sa kalangitan, pinatnubayan ako ni Uriel upang tuklasin ang kilos ng buwan. Ipinaliwanag niya, di tulad ng araw, ang buwan ay may natatanging landas, tinatapos ang siklo nito sa loob ng 29 o 30 araw, depende sa buwan. Ang liwanag nito ay lumalakas at humihina ayon sa utos ng kataas-taasan. Pinanood ko ang pagliwanag ng buwan hanggang sa ito ay maging ganap sa kalagitnaan ng buwan. Pagkatapos, ito ay unti-unting naglalaho hanggang sa kadiliman na nagmamarka ng pagtatapos ng yugto nito. Sinabi ni Uriel, ang buwan, bagamat hindi nagliliwanag sa sarili nitong liwanag, ay sumasalamin sa liwanag ng araw
at nakikiisa rito upang magbigay ng tanglaw sa mundo, nagtatalaga ng oras at mga panahon. Higit pa sa pagmamarka ng mga buwan, ang buwan ay may epekto rin sa pagtaas at pagbaba ng tubig dagat at sa mga siklo ng buhay sa mundo. Sa ganitong paraan, kinukumpleto ng buwan ang araw, nagbibigay ng liwanag sa gabi at nagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Gayunman, binalaan ni Uriel si Enoch na sa darating na panahon, babaguhin ng sangkatauhan ang likas na takbo ng araw at buwan, lilihis mula sa banal na kalendaryong itinakda ng Diyos. Pagkatapos dinala ako ni Uriel upang pagmasdan ang mga bituin at ipinaliwanag, ang bawat bituin ay may pangalan at layunin ayon sa Panginoon ng mga espiritu. Sinusunod nila ang kani-kanilang landas at wala ni isa ang lumilihis maliban sa mga naghimagsik at itinapon sa kailaliman. Pinanood ko ang mga konstelasyong umiikot sa kanilang itinakdang landas, nagmamarka ng mga panahon at taon. Ipinagpatuloy ni Uriel, ang mga bituin ay sumasalamin sa kagandahan ng kataas-taasan. Ang kanilang pagsunod ay nagsisilbing huwaran para sa sangkatauhan. Subalit, sa kanilang kahangalan, hindi pinansin ng tao ang Diyos at nilapastangan ang kanyang nilikha. Sa hanay ng mga bituin, may ilan na naghimagsik laban sa kataas-taasan, iniwan ang kanilang itinakdang landas. Ang mga bituing ito ay nahatulan na at ipinatapon sa kailaliman kasama ng mga bumagsak na anghel na iginapos hanggang sa huling paghuhukom. Ang kanilang pagtalikod ay nagsisilbing matinding paalala sa mga kahihinatnan ng pagsuway. Ipinaliwanag din ni Uriel kung paano nahahati ang taon sa mga panahon, na ang bawat pagbabago ay minamarkahan ng kilos ng araw, buwan at mga bituin. Sinabi niya, ang taon ay binubuo ng 364 na araw, nahahati sa 4 na natatanging panahon, bawat isa ay may itinakdang haba ayon sa utos ng kataas-taasan upang mamuhay ang sangkatauhan ng kaayon ng paglikha. Sa mga pangitaing ipinakita kay Enoch, ang mga tanglaw sa kalangitan ay hindi lamang nagsisilbi sa praktikal na layunin, kundi sila rin ay sagisag ng banal na paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, ang araw, buwan at mga bituin ay magpapatotoo laban sa mga lumabag. Ipapakita ang kanilang tapat na pagsunod sa kataas-taasan bilang pagbangga sa pagsuway ng sangkatauhan. Ang Panginoon ng mga espiritu ay nagsalita sa akin, Enoch, isulat mo ang mga pahayag na ito at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Hayaan mong matuto ang sangkatauhan mula sa mga bituin sa langit upang sundin ang aking mga utos, sapagkat sinusunod nila ang aking mga kautusan ng walang pag-aalinlangan. Habang ang tao ay naligaw ng landas, napag-alaman ko na sa huling mga araw, marami ang magpapalabo sa kaalaman tungkol sa araw, buwan at mga bituin. Kanilang babaguhin ang panahon at mga kapanahunan, tatalikod sa katotohanan. Ngunit ang matuwid ay mananatiling matatag. Sila ay magliliwanag sa liwanag ng Panginoon at hindi madadaya ng mga mapanlinlang. Dito nagtatapos ang aklat ng mga liwanag na ipinagkaloob kay Enoch upang bigyang liwanag ang mga susunod na salinlahi tungkol sa pagsunod ng kalawakan sa utos ng Diyos at sa kahalagahan ng katuwiran. Ang maayos na paggalaw ng araw, buwan at mga bituin ay patunay ng kadakilaan at kapangyarihan ng kataas-taasan, nagsisilbing babala sa mga lumalabag sa kanyang mga kautusan. Purihin ang Panginoon ng mga espiritu na may karunungan at katiyakan sa paglikha ng langit at lupa. Naway matuto ang sangkatauhan mula sa mga gabay na ito sa kalangitan at luwalhatiin ng kanyang pangalan magpakailanman. Bahagi 4, ang aklat ng astronomiya o aklat ng mga liwanag.
Dito, ibinahagi ni Enoch ang dalawang malalalim na pangitain na ipinakita sa kanya. Ang una ay nagpapahayag ng isang napipintong malaking baha na lilinis sa mundo dahil sa kasamaan ng tao. Ang pangalawa ay gumagamit ng mga hayop bilang sagisag upang ipakita ang kasaysayan ng sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa huling paghuhukom. Ang unang pangitain, ang baha. Habang nagpapahinga sa aking tahanan, nakaranas ako, si Enoch, ng isang pangitain kung saan biglang bumagsak ang kalangitan at bumaba sa lupa. Nasaksihan kong nilamon ng tubig ang buong mundo, winasak ang lahat ng nasa landas nito. Napuno ako ng takot at sumigaw ako sa Panginoon ng mga espiritu. O Panginoon, ano itong aking nakita? Mawawala bang lahat ng nilikha? Ano ang mangyayari sa mga matuwid sa araw na iyon? Sinabi sa akin ng kataas-taasan, Enoch, ang pangitaing ito ay kumakatawan sa paghuhukom na nakatakdang dumating sa mundo dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Darating ang isang malaking baha upang linisin ang daigdig, ngunit iingatan ko ang mga matuwid. Ipaalam mo ito sa iyong pamilya, sapagkat mula sa kanila ay pipili ako ng isang lalaking maglilingkod sa akin. Siya ang magtatayo ng isang arko kung saan siya at ang kanyang mga kasama ay makakatagpo ng kanlungan. Sa mga salitang ito, nakaramdam ako ng ginhawa, nalulugod na malaman na ang mga matuwid ay hindi mapapabayaan sa nalalapit na paghuhukom. Ang ikalawang pahayag, ang panahon ng sangkatauhan. Si Enoch ay nakatanggap pa ng isa pang pahayag na kilala bilang pangitain ng mga hayop, kung saan nakita niya ang buong kasaysayan ng sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa huling paghuhukom. Sa pangitaing ito ang mga tao ay inilarawan bilang iba't ibang hayop, habang ang mga bansa ay kinakatawan ng magkakaibang pangkat ng nilalang. Ang mga anghel ay lumitaw din. Ang ilan ay gumagabay, samantalang ang iba ay humahatol sa mga kilos ng mga nilalang. Isinalaysay ni Enoch na isang puting toro ang lumitaw mula sa lupa. Ito ay sumasagisag kay Adan, ang ninuno ng sangkatauhan. Kasunod nito, lumitaw ang isa pang puting toro na kumakatawan sa kanyang anak na si Seth. Ang mga sumunod na henerasyon ng mga toro ay pawang puti, sumasagisag sa unang mga matuwid na sumunod sa mga batas ng Diyos. Ngunit napansin ni Enoch na ang ilan sa mga turong ito ay nagsimulang makihalubilo sa ibang mga hayop, na nagresulta sa pagsilang ng mga kakaibang nilalang. Ang pagsasamang ito ay nagpapahiwatig ng moral na pagbulusok at paglaganap ng kasalanan sa buong mundo. Sa pangitain, pinanood ng mga anghel ng may dalamhati ang paglihis ng sangkatauhan mula sa landas ng kabutihan. Isang banal na utos ang ibinigay sa isang anghel na magtayo ng isang arko upang iligtas ang mga matuwid na toro mula sa pagkalipol. Nakita ni Enoch kung paano nilamon ng tubig ang mundo. Winasak ang lahat ng nasa labas ng arko. Matapos ang baha, lumitaw mula sa arko ang isang bagong puting toro na sumasagisag kay Noe. Mula sa kanya ay isinilang ang 3 guya na kumakatawan sa kanyang mga anak na sina Sem, Ham at Japhet, na naging pinagmula ng bagong lahi ng sangkatauhan. Nakita rin ni Enoch kung paano sinikap ng mga tao na magtayo ng isang tore upang abutin ang langit, ngunit ito ay pinigilan ng Diyos, kaya't ang mga nilalang ay nangalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pangyayaring ito ay sumasagisag sa tore ng Babel at sa pagkakalat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Nakita ni Enoch ang mga banal na sugo na ipinadala upang gabayan ang mga puting toro. Iniingatan ang mga matuwid at inilalapit sila sa katuwiran. Nasaksihan din niya ang paglitaw ng isang makapangyarihan at maringgal na tupang lalaki, isang matuwid na pinuno na hinirang ng Diyos upang akayin ang naligaw ng landas.
Ang tupang ito ay magbubuklod sa mga matuwid at pangungunahan sila patungo sa isang banal na lupain. Samantalang ang masasama, inilarawan bilang mga lobo at iba pang mabangis na hayop ay mapupuksa. Sa huling bahagi ng pangitain, nasaksihan ni Enoch ang pagtatatag ng banal na kaharian sa lupa. Ang mga puting tupa na sumasagisag sa mga matuwid ay namuhay ng may pagkakaisa at kapayapaan, habang ang mga lobo at iba pang masasamang nilalang ay ganap na nalipol. Nakita niya ang muling pagbabago ng mundo, isang daigdig na malinis sa lahat ng kasamaan. Ang banal na presensya ay nanahan sa piling ng sangkatauhan. Pinuspos ang sangnilikha ng liwanag mula sa langit. Ang mga matuwid ay namuhay sa walang hanggang kasiyahan, samantalang ang alaala ng masasama ay tuluyang naglaho. Isinulat ni Enoch ang mga pahayag na ito upang tiyakin na ang mga susunod na henerasyon ay mauunawaan ang katarungan at katotohanan ng kataas-taasang paghuhukom. Ang mga revelasyong ito ay ipinahayag kay Enoch bilang babala sa masasama at bilang pag-asa sa mga matuwid. Ang kataas-taasang tagapaghari ang hahatol sa lahat ng nilalang. Ang matuwid ay tatanggap ng kanilang gantimpala at ang masasama ay mapupuksa. Naway pakinggan ng sangkatauhan ang mensaheng ito at mamuhay ng may katuwiran, sapagkat ang araw ng pagtutuos ay mabilis na dumarating. Dito nagtatapos ang mga pangitain ni Enoch tungkol sa baha at sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagpapahayag ng banal na paghuhukom, pagliligtas at katiyakan ng isang walang hanggang kaharian ng katarungan. Bahagi 5, ang mga babala at pangako ni Enoch. Ako, si Enoch, ay isinusulat ang mga salitang ito bilang babala sa mga makasalanan at bilang pagpapalakas ng loob sa mga matuwid. Ang mga pahayag na ito ay ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ng mga espiritu na nagbunyag ng kapalaran ng lahat ng tao, mabuti man o masama. Mga inapo ko, pakinggan ninyo ang aking payo at itanim sa inyong puso ang mga salitang ito, sapagkat ang mga ito ay totoo at walang hanggan. Sa aking mga supling at sa mga darating pang salinlahi, mamuhay kayo ng matuwid at panghawakan ang katotohanan. Layuan ang daan ng kasalanan at huwag lumihis sa mga kautusan ng kataas-taasan. Tandaan ninyo na ang Panginoon ng mga espiritu ay nakakakita ng lahat ng bagay at walang anumang maitatago sa Kanya. Sa mga henerasyong darating, alalahanin ninyo na darating ang mga panahon ng matinding pagsubok, ngunit gayon din ang paghuhukom ng kataas-taasan. Sa mga panahong iyon, maaring isipin ng masasama na makakatakas sila sa parusa, ngunit hindi malilimutan ng Panginoon ng mga espiritu ang kanilang mga gawa. Makikita niya ang kanilang pang-aapi sa mga matuwid, ang pagbubuo nila ng dugo ng walang sala at ang kanilang paglapastangan sa mundo. Ang masasama ay itatapon sa isang lugar ng walang hanggang kadiliman. Doon, hindi sila makakatagpo ng kapayapaan o kaginhawahan at ang kanilang alaala ay tuluyang mapapawi. Samantala, ang matuwid ay mamumuhay ng may kapayapaan, iniingatan ng kataas-taasan sa panahon ng kaguluhan. Tungkol sa kapalaran ng masasama, nasaksihan ko kung paano sila namuhay ng sagana sa mundong ito, nagkamit ng kayamanan at kapangyarihan. Inakala nilang ang kanilang posisyon ay magbibigay sa kanila ng proteksyon, ngunit nakita ko kung paano nawala sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Nakita kong sila ay napahamak, walang nag-alaga o tumulong sa kanila. Pinanood ko kung paano sila dinala sa kailaliman, sa isang lugar kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang paghihirap ay walang katapusan. Nagsumamo sila para sa awa, ngunit hindi sila dininig sapagkat sinuway nila ang Panginoon ng mga espiritu at dinungisan ang kanyang nilikha. Tiyakin ninyo na aalalahanin ng Panginoon ang lahat ng ginawa ng masasama.
Hahatulan niya ang bawat isa ayon sa kanilang gawa at walang anumang dahilan ang tatanggapin mula sa mga pinili ang daan ng kasamaan. Ang pagpapala ng matuwid. Ngunit aking nasaksihan din ang kapalaran ng matuwid at ang aking spirito ay nagalak. Nakita ko silang inihatid ng mga anghel patungo sa isang lugar ng kapayapaan at liwanag kung saan walang pagdurusa o kalungkutan, tanging walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang mga matuwid ay nagniningning na parang mga bituin. Ang kanilang liwanag ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa paligid. Nakita ko ang Panginoon ng mga espiritu na lumalakad sa gitna nila at ang kanyang kadakilaan ay nagbigay sa kanila ng labis na kaligayahan. Sila ang mga tagapagmana ng muling pinanumbalik na mundo, isang lugar na walang kamatayan o pagkabulok. Ibinabahagi ko ito sa inyo, aking mga anak, upang kayo ay manatiling matatag sa mga hamon ng buhay. Bagamat ang masasama ay maaaring umunlad sa panandalian, ang kanilang oras ay maikli. Ngunit ang inyong gantimpala sa kaharian ng Diyos ay tiyak at walang hanggan. Ang mga panahon ni Enoch, ipinakita sa akin ng Panginoon ng mga espiritu ang kasaysayan ng sangkatauhan na hinati sa 10 panahon. Narito ang aking nakita. Sa unang panahon, nasilayan ko ang paglikha ng langit at lupa at ang paglitaw ni Adan, ang unang tao. Sa ikalawang panahon, nakita ko ang paglaganap ng kasalanan sa sangkatauhan at ang pagbaha na luminis sa mundo. Sa ikatlong panahon, nakita ko si Abraham at ang kanyang lahi na pinili ng Diyos upang maging isang banal na bayan. Sa ikaapat na panahon, nasilayan ko ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga kautusan kay Moises upang gabayan ang sangkatauhan sa katuwiran. Sa ikalimang panahon, nakita ko ang mga hari at mga propeta na hinirang upang pamunuan ang Israel. Sa ikalawang panahon, nakita ko ang pagbagsak ng hinirang ng Diyos at ang kanilang pagkakalat sa iba't ibang mga bansa. Ang ikapitong panahon ay nagpakita ng pagdating ng Mesyas, ang tagapagligtas, na nagdala ng kaligtasan sa mga matuwid at bumagsak ang tanikala ng kasalanan. Sa ikawalong panahon, ang katuwiran ay namayani sa mundo at ang mga matuwid ay tumanggap ng kanilang mana sa kaharian ng Diyos. Sa ikasiyam na panahon, nakita ko ang kahatulan ng masasama at ang paglipol ng lahat ng kasamaan. Sa panghuling panahon, nasilayan ko ang isang bagong langit at bagong lupa kung saan ang mga matuwid ay naninirahan sa walang hanggang kapayapaan at ang Panginoon ng mga espiritu ang naghahari sa buong sangnilikha. Ang mga panahong ito ay patunay ng katarungan ng Diyos at ng kanyang mga layunin para sa sangkatauhan. Tiwalaan ninyo na ang lahat ng ipinangako ay matutupad, ang kagalakan ng matuwid at ang hinagpis ng masasama. Sa aking mga pangitain, narinig ko ang mga matuwid na nagpupuri sa Diyos, sinasabing, "Purihin ang Panginoon ng mga espiritu na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan at nagligtas sa amin mula sa kasamaan. Ang kanyang mga hatol ay matuwid at ang kanyang habag ay walang hanggan." Ngunit narinig ko rin ang panaghoy ng masasama na nagsasabing, "Bakit hindi namin pinansin ang mga babala? Bakit namin sinunod ang aming sariling pita? Ngayon, kami ay nababalot ng kadiliman at wala ng pag-asa." Mga kapatid, isinulat ko ang mga salitang ito upang ang inyong henerasyon at ang mga darating panglahi ay makilala ang katuwiran at katotohanan ng Panginoon ng mga espiritu. Sundin ninyo ang kanyang mga daan at matatagpuan ninyo ang kapayapaan sa walang hanggang kaharian. Ngunit kung kayo ay lilihis sa kanyang mga kautusan, ang inyong hantungan ay ang walang hanggang kapahamakan.
Alalahanin ninyo, ang paghuhukom ng Diyos ay nalalapit na. Ang mga matuwid ay magniningning na parang mga bituin, samantalang ang masasama ay tuluyang mawawala sa alaala. Naway magsilbing babala at kaaliwan ang mga salitang ito, sapagkat ang Panginoon ng mga espiritu ang tunay na naghahari sa lahat ng sangnilikha, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Bahagi 6. Ang huling kabanata, ang pagtatapos ng pahayag ni Enoch at ang kanyang pag-aalis. Ako, si Enoch, ay nakakita sa aking anak na si Matusalem na lumapit sa akin, labis na nababahala, at sinabi niya, "Ama, isang anak ang isinilang sa aking anak na si Lamech, ngunit ang batang ito ay kakaiba. Ang kanyang balat ay kasimputi ng niyebe at kasimpula ng talulot ng rosas. Ang kanyang buhok ay kasimputi ng lana at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang araw. Kapag iminulat niya ang kanyang mga mata, ang buong bahay ay nagliliwanag na parang araw sa katanghaliang tapat. Ama, ang batang ito ay tila hindi isang karaniwang tao, tila siya ay isinilang mula sa mga anghel ng langit." Ano ang kahulugan nito? Paano tayo dapat kumilos? Nang marinig ko ito, ang aking puso ay napuno ng pagkamangha, sapagkat naunawaan kong ang pagsilang ng batang ito ay hudyat ng mahahalagang pangyayari na darating. Dahil dito, lumuhod ako at taimtim, nananalangin sa Panginoon ng mga espiritu, humihingi ng liwanag ukol sa himala na aking nasaksihan. Ipinahayag sa akin ng Panginoon ang batang ito na tatawaging Noe ay magiging matuwid at siyang magliligtas sa sangkatauhan mula sa paparating na kapahamakan. Nais kong linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang napakalaking baha upang alisin ang kasamaan, ngunit sa pamamagitan ni Noe at ng kanyang salinlahi, ang daigdig ay muling mababago. Siya at ang mga matuwid ay ililigtas, samantalang ang masasama ay malilipol. Matapos matanggap ang banal na revelasyon na ito, bumalik ako kay Matusalem at sinabi, ang batang ito ay natatangi sapagkat pinili siya ng Panginoon ng mga espiritu para sa isang dakilang misyon. Bantayan ninyo siyang mabuti sapagkat siya ang magiging tagapagligtas ng mga darating na salinlahi. Sa aking huling pangitain, nasilayan ko ang kapalaran ng masasama at ang aking puso ay napuno ng dalamhati. Nakita ko silang itinapon sa isang lugar ng walang hanggang dilim, kung saan ang apoy ay hindi kailanman namamatay. Walang kapahingahan o aliw, tanging panaghoy at matinding paghihirap. Narinig ko silang nagsisisi, bakit namin binalewala ang mga babala? Bakit namin sinunod ang aming mga pita at sinuway ang kataas-taasan? Pagkatapos, iniutos sa akin ng Panginoon ng mga espiritu, Enoch, isulat mo ang mga pahayag na ito bilang babala sa mga darating pang henerasyon. Ipaalam mo sa kanila na walang takbuhan para sa mga suwail. Hindi nila magagamit ang kanilang kayamanan o kapangyarihan upang makatakas sa aking hatol. Sila ay lubusang mawawala at ang kanilang alaala ay mabubura magpakailanman. Chapter 2. Ito ang seryosong tagubilin na ipinagkakatiwala ko sa mga darating na lahi bilang babala sa matinding kaparusahan ng pagsuway at sa di matitinag na paghuhukom ng Panginoon ng mga espiritu. Nakita ko rin ang hatol sa mga nahulog na anghel at ang kanilang mga supling, ang mga Nephilim na isinumpang mapunta sa kailaliman. Sila ay iginapos at itinapon sa apoy na walang hanggan, kung saan mananatili sila magpakailanman. Ito ang kapalarang naghihintay sa lahat ng lumalaban sa Panginoon ng mga espiritu. Naway magsilbi itong paalala sa lahat upang piliin ang landas ng katuwiran at iwasan ang daan ng mga makasalanan. Ngunit sa kabilang dako, ipinakita rin sa akin ang kahihinatnan ng matuwid at ang aking puso ay napuno ng labis na kagalakan.
nakita ko silang dinala sa isang lugar ng liwanag at kapayapaan kung saan sila ay nasa banal na presensya ng Diyos. Doon, walang lungkot o pagdurusa, tanging walang hanggang kagalakan. Ang mga matuwid ay kumikinang na parang mga bituin at ang kanilang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong sangnilikha. Ang kataas-taasan ay nasa piling nila at ang kanyang kaluwalhatian ay pumuno sa banal na puok na iyon. Tinanggap nila ang kanilang walang hanggang gantimpala at namuhay sa ganap na pagkakaisa kasama ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, Enoch, isulat mo ang mga pagpapalang ito para sa matuwid, upang maunawaan nila na hindi nasasayang ang kanilang pananampalataya. Bagamat nagtitiis sila ng pagsubok sa mundong ito, ang kanilang gantimpala sa walang hanggang kaharian ay magiging dakila. Ako ang kanilang kalungan at lakas. Hindi ko sila kailanman iiwan. Matapos ang mga pahayag na ito, nadama kong malapit na ang pagtatapos ng aking paglalakbay sa mundo. Tinipon ko ang aking mga inapo at iniwan sa kanila ang mga banal na salitang ito. Aking mga anak, ingatan ninyo ang mga katuroang ibinigay sa akin ng Panginoon ng mga espiritu. Mahalin ninyo ito at ipasa sa inyong mga supling. Mamuhay kayo sa katotohanan at katuwiran, iwasan ang daan ng masasama, at kayo ay makakatagpo ng kapayapaan sa kaharian ng kataas-taasan. Pagkatapos, tinawag ako ng Panginoon ng mga espiritu at dinala ako ng mga anghel sa langit. Habang ako ay umaakyat, unti-unting lumiliit ang mundo sa ilalim ko, hanggang sa ako ay dinala sa walang hanggang tirahan ng kataas-taasan. Doon, nakasama ko ang hukbo ng mga matuwid at ang aking kaluluwa ay nakatagpo ng kapayapaan. Ito ang mga katuruan ni Enoch, isinulat para sa mga susunod na henerasyon. Naway kilalanin ng buong sangkatauhan na ang Panginoon ng mga espiritu ay makatarungan at totoo. Ang kanyang mga kautusan ay walang hanggan at walang sino man ang makatatakas sa kanyang paghuhukom. Sundin ninyo ang kanyang mga daan at matitiyak ninyo ang buhay na walang hanggan. Ngunit kung kayo ay lalaban sa kanya, ang inyong kapalaran ay ang kailaliman. Pagtatapos ng aklat ni Enoch, dito nagwawakas ang kasaysayan ng matuwid na si Enoch na inakyat sa langit upang masaksihan ang mga hiwaga ng makapangyarihan. Ang kanyang mga pahayag ay nagsisilbing saksi para sa buong sangkatauhan, isang babala sa mga makasalanan at isang pag-asa para sa matuwid. Makinig at sundin ang mga aral na ito sapagkat ang paghuhukom ng Panginoon ng mga espiritu ay wasto at walang kinikilingan. Ang aklat ni Enoch ay kabilang sa mga apokripal na kasulatan na nangangahulugan na hindi ito bahagi ng opisyal na kasulatan ng maraming relihiyosong tradisyon tulad ng Bibliyang Kristiyano. Ang salitang apokripal ay nagmula sa Griego na nangangahulugang nakatago o lihim. Hindi ito nangangahulugan na ang nilalaman nito ay mapanlilang o walang halaga, kundi na ang pagiging bahagi nito ng banal na kasulatan ay pinagtalunan sa loob ng kasaysayan. Gayunpaman, malaki ang naging impluensya ng aklat ni Enoch sa mga panrelihiyong kasulatan at sa pagpapalalim ng pagkaunawa sa mga konsepto tulad ng mga nahulog na anghel, ang huling paghuhukom at ang kapalaran ng matuwid at masasama. Nanatili itong isang makapangyarihan at mahiwagang aklat na nagbibigay ng natatanging pananaw sa espiritual at teolohikal na kaisipan ng kanyang panahon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pambihirang paglalakbay na ito sa aklat ni Enoch. Kung nagustuhan ninyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at ibahagi ito sa iba na maaaring makinabang dito. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ganitong nilalaman
at i-activate ang notification bell upang manatiling updated. Ngayon, may 2 pang video sa inyong screen. Maari kayong pumili ng alinman upang ipagpatuloy ang inyong pagtuklas kasama namin. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Amen.